Bit daw akong bading. Masakit. Nakakatawa. Pero masakit. Dahil hindi lang ako ang nasasaktan. Mas masakit dahil ang pamilya ko ang naapektuhan. Hindi kasi alam ng mga taong akala nila ang sarap pumindot sa computer at mambuli ng isang o ng kapwa niya sa internet. Yung iba masarap sa pakiramdam nila yun eh. Pero ang hindi nila alam, doon sa inaakala nilang simpleng negatibong komento na yun, pwede silang makapanira ng pangarap. Tulad ko, napanghinaan ako ng loob nun. Bata pa lang ako, 17 years old. Hindi ko alam kung sinususumbungan ko. Muntik ko nang bitawan yung pangarap ko. Napanghinaan ako ng loob, natakot ako, nawalan ako ng gana. Bakit ko pa itutuloy yung buhay ko sa industriyang ito kung wala namang naniniwala sa akin? At lahat ng tao ay pinupull down ako pababa. Ano pang sense? Pero hindi nila alam. Bukod sa passion ko ang pag-arte at ang pagiging artista, hindi nila alam na kailangan to ng pamilya ko. Ang papa ko na dialysis at nagkaroon na kidney transplant siya. Kaya isa rin, ayun din yung dahilan kung bakit ako pumasok sa showbiz. Hindi alam ng mga taong naninira sa akin noon na sa simpleng komento, yung simpleng negative comment na yon, pwedeng mamatay ang papa ko. Pwedeng malugmok ang pamilya ko. Dahil tumulong lang naman ako, tumutulong lang, gusto ko lang, ang hangarin ko lang makatulong sa pamilya. Pero sa simpleng komento na yon, lahat makikitil yung pangarap ko. Ang gusto ko lang naman maging masaya. At maging masaya ang pamilya ko. Dumating yung pagkakataon na nabuksan yung isip at yung mga mata ko na bakit ako magpapatalo sa mga taong to? Bakit ako magpapaapekto? Ayokong magpatalo. Kaya ang ginawa ko, yung mga negative comments na yon, ginawa kong positive para sa akin. Yun ang naging sandata ko para ipagpatuloy yung pangarap ko bilang isang artista. Hanggang sa nakuha ko at nabigyan ako ng oportunidad ng GMA7 na magkaroon ng sariling show, ang Destiny Rose. Sa mga nakapanood po sa inyo, ang Destiny Rose, hindi nakapanood ng Destiny Rose po ay isang istorya ng isang transgender. At ako po yung gumanap ng transgender doon. Marami akong nakausap ng mga LGBT community. Yung mga kapatid natin sa LGBT community. Yung mga dinadanas nila araw-araw na pambubuli sa social media. Hindi lang sa personal. Mas malaki pa ang pambubuli sa social media. Kasi yung mga taong nasa social media, akala nila ang galing-galing nila. Hawak nila yung power na yun. Pero kapag kaharap mo na sila pa yung mismong nakayuko at nahihiya. Ginagamit nila, inaabuso nila ang social media para makapanira at para makaapak ng tao. Ang sa akin lang, ang iniisip ko, kung ako, nakayanan ko ang pambubuli araw-araw ng mga tao sa akin sa social media. Paano yung iba na walang kaalam-alam about cyberbullying? Yung mga kabataan na nahuhumaling sa social media, na nabubuli sa social media. Paano sila? Sino yung tinatakbuhan nila? Wala. Ako, meron akong pamilya, meron akong mga kaibigan, at meron akong management, na pwedeng tumuro at handang tumulong sa akin about cyberbullying. Pero paano yung iba? Meron kaming nabasa at na-research namin ng mga kabataan na nabully sa social media
na ang naging resulta, yung iba nagpakamatay, yung iba nakapatay. Kaya para sa akin, ang cyberbullying ay isang krimen. Napakahirap, napakasakit na ang simpleng tao na punong-puno ng pangarap, ang simpleng tao na ang gusto lang naman maging masaya siya at maging masaya para sa pamilya niya. Pero sa inaakala nilang simpleng negatibong komento na yon ay siyang makakasira doon sa simpleng pangarap ng isang tao. Walang kwenta itong pag-uusap natin ngayon kung hindi tayo hinahamon ng panahon. Tandaan nyo, hindi lang tayo ang biktima. Malaki ang posibilidad na tayo rin ay mambully sa social media. Malaki yung posibilidad na tayo ay makasakit ng tao o makaapak ng damdamin ng ibang tao sa loob ng internet world. Hindi tayo ang biktima nito. Hindi lang tayo ang biktima. Maaaring tayo ay makasakit din. Kaya ang hamon sa atin ngayon, paano tayo makakatulong para kontrolin at pigilan ang pambubuli sa social media? Ang hamon sa atin ngayon ay paano tayo mag-unite bilang mga kabataan at bilang mga tao para i-spread sa lahat ng tao. Ang social media ay kailangang gamitin para mang-inspire ng tao, hindi para abusuhin ito. Nakakonect din kami sa NBI at sinabi sa amin na monthly 54 cases, reported cases ang nangyayari cyberbullying dito sa ating bansa. Reported cases pa lang yun. Paano pa ang mga hindi nakatala doon sa yung mga kinikim-kim lang dito sa puso? Paano pa yun? Mas madami. 54 cases. Reported cases lang yun. Kaya hinihikayat ko po kayo na i-spread natin sa mga tao, sa pamilya, sa kaibigan ninyo, sa kung kanino man, na huwag nating abusuhin ang paggamit ng internet. Dahil dun sa simpleng comment mo na makakasakit ka, ay pwedeng makakitil ng simpleng pangarap ng iba. Let's choose heart over hate. Yun lamang po at maraming salamat.